Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Ipagdasal natin na patuloy tayong maglakbay dito sa lupa patungo sa Kanyang kaharian, nananalig sa Kanyang awa at pag-ibig sa atin. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ni magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinampok mo ang abad na si San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nagpapakadalubhasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang amin nawang mapahalagahan para taluntunin naming maliksi at bigay na bigay ang landas ng pagsunod sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak, at inilabas ko siya sa Ehipto. Ngunit habang siya'y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga Diyos-Diyosan at nagsusunog ng kamay niyang sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Kinalong ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig. At yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na nasa kalagitnaan ninyo at hindi ako ang naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ng mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan man bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po ang mga may sakit
nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Atin din pong binabati, tinatanggap Father Joseph Santos mula po sa Holy Family Parish sa Kapitolyo, Pasig. Narito po siya kasama ang ilang mga parishioners para sunduin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno para mamalagi sa kanilang parokya. Kaya welcome po, Father, sa Quiapo. Palakpakan natin si Father. Ngayong araw din pong ito ay kapistahan ni San Benito o San Benedicto. Kaya tiyesta po sa San Beda ngayon dahil ang mga pari ng San Beda ay sa orden na itinatag ni San Benito. Kaya't binabati din natin ang mga komunidad ng pari, lalo na sa San Beda at sa may Malay-Balay at kung saan man mayroon ng mga monghe ni San Benito. Ngayon ay masabi natin pista sa Europa sapagkat si San Benito po ay patron ng Europa sapagkat ang kanilang mga komunidad ang nagpanatili ng sibilisasyon sapagkat sa mga monasteryo doon naging kanlungan ng karunungan at habag ng sinisira ng ibang mga tao, ng mga barbarians, ang mga lugar sa Europa na isalba ng mga monasteryo, lalo na ang mga libro at karunungan at yaman ng sibilisasyon. Kaya nga kung ano man meron ngayon ang Europa, masasabi natin ito ay dahil sa pagsagip ng mga alagad ni San Benito. Ang mga monasteryo ni San Benito lalo na ay tanyag sa pagtanggap sa mga tao. Sapagkat bukod sa prinsipyo ng kanilang orden na ora et labora, magdasal at magtrabaho. Kaya mga monghe po, ganun ang kanilang buhay. Nagdarasal at nagtatrabaho. Kaya nga, doon nga po sa Malay-Balay, halimbawa, meron sila rong kapihan, meron silang bukid. Ngunit lahat ng ito ay sagisag pa rin ng kanilang pagsalalay sa biyaya at awa ng Diyos. Kaya nga, bagamat marami silang ginagawa, no, sa Europa nga, gumagawa sila ng yung alak pang misa at iba pa na mga pagkain sapagkat kailangan nilang tustusin kung ano man ang kanilang kakailanganin. Ngunit lahat ng ito'y binibitawan nila kapag kailangang magdasal. At ilang beses sila sa isang araw, madaling araw pa lang hanggang gabi, lahat ay binibitawan nila, nagdarasal sila upang ipakita na sa bandang huli, mapagawa, pag-aaral o anumang gawain, itong lahat ay nakasalalay pa rin sa awa at biyaya ng Diyos. At gaya nga ng sabi ko, ang mga monasteryo ay tanyag sa pagtanggap sa mga tao sapagkat ang isang prinsipyo ni San Benito ay ang bawat bisita, ang bawat pumupunta, lalo na mga estranghero, ay si Kristo. Ang iyong kakaharapin ay si Kristo. Kaya nga dapat sila'y pagmalasakitan at bigyang kagandahang loob. Kaya nga din nagkaroon sa Europa hanggang sa ibang mundo ng tinatawag na tinanggap sa prinsipyo ng batas na right of sanctuary,
na ang simbahan, ang mga monasteryo ay kanlungan nang wala ng matakbuhan. Kaya nga, dati-rati, maging ang mga tinutugis ng batas, kapag sila'y nagpunta sa mga monasteryo at simbahan, hindi sila pwedeng hulihin o patayin sapagkat kinikilala ng lahat ng mga monasteryo at simbahan kanlungan, tagapagkalinga, tagapagtanggol, lalo na ng mga naapi at walang mapuntahan. Siguro nga iyon po ay naging kaugalian sapagkat ganun din naman ang Diyos. Dito sa ating sa Quiapo, 20 oras bukas ang simbahan at walang patid pa rin na nagpupunta sa ating dambana. Kaya nga sabi nga natin, ang dambana ni Jesus Nazareno, tahanan ng bawat Pilipino. Sapagkat alam natin, sa simbahang ito ang lugar ng mga wala ng matakbuhan. Yung mga sinukuan na sa buhay. Sinukuan ka na ng doktor dahil wala nang gamot para sa'yo. Wala ka ng gamot pambili. Sinukuan ka na ng mga mahal mo sa buhay. Pinalayas ka. Ayaw kang patawarin. Iba sa atin na pakiramdam, sinukuan ka na ng tadhana, ng swerte sa buhay. Tadtad ka ng pagsubok. Kaya nga nung isang araw, sabi nga natin, lupaypay ka na, lito ka na. Ito ang takbuhan natin. Katulad ng paniniwala ni San Benito. Bakit? Sapagkat ganun ang ating Diyos. Hindi nagsasawang pagmalasakitan tayo. Hindi magsasawang tanggapin at patawarin tayo. Kaya nga sa unang pagbasa, nakita natin, sinabi ni Propeta Oseas na parang may hugot ang Diyos. Kinumpara niya ang Israel na bata pa lang, kinupkup ko na, pinalaki ko na, inalagaan ko, ngunit lumaking pasaway, matigas ang ulo, at lumayo sa akin. Ngunit anong sabi ng Diyos? Hindi ko sila muling sisirain, sapagkat ako'y Diyos. Hindi ako naparito upang magwasak. Sa makatuwid, hindi magsasawa ang Diyos pagmalasakitan at tanggapin tayo. Kaya nga si Jesus Nazareno sa Ebanghelyo, patuloy niyang sinusugo ang kanyang mga alagad, lalo na sa naligaw na bayan ng Israel. Ang Israel na unang tinawag, unang inalagaan, unang minahal, ngunit matigas ang puso at patuloy na nagkakasala at lumalayo sa Diyos. Mga kapatid, ang isang pusong matanggapin ay pusong kawangis ng Diyos. Tayong lahat, anuman ang ating nagawa, patuloy tayong tatanggapin ng Diyos. Patuloy tayong bibigyan ng pagkakataong magbalik loob at magbagong buhay, magsisi, ialay natin ang kasalanan natin upang panibaguhin at matanggap tayo muli. Sayang, sayang. Sabi nga sa Ebanghelyo, may mga tatanggi, may mga magtataboy sa alok ng Panginoon. At wag natin sisihin ng Diyos sa bandang huli. At wag tayo magsawang tumanggap. Wag tayo magsawang magmalasakit at mag-alok ng kabutihan. Minsan iba sa atin,
Sasabihin, pagod na akong magmahal. Pagod na akong magpatawad. Pagod na akong gumawa ng mabuti. Sayang kasi, wala pong sayang, mga kapatid. Kaya nga siguro si San Benito, lagi niyang pinapaalala sa kanyang mga monghe, tumanggap tayo. Magpakabuti tayo. Anong sabi sa Ebanghelyo? Pag hindi tinanggap yung ginawa nating mabuti, babalik sa atin. Nakatanggap na ho ba kayo ng regalo? No? Na hindi tinanggap? Baka iba sa atin, masaya pa pag hindi tinanggap kasi balik din naman sa atin. Naalala ko po noon, may bibigyan ako ng isang matandang pari. No? Bagong pari pa rin ako noon. Aaminin ko noong time na yun, nung pinagmisa po namin yung matandang pari, halos hirap kaming makakuha ng pang-alay. Pero awa ng Diyos, may pang-alay ho kami. Pero nung binibigay ko po doon sa matandang pari, sabi niya, alam kong walang-wala kayo, nag-uumpisa pa lang kayo, wag na. Di natuwa po ako kasi yung binigay ko sa kanya, binalik din niya sa akin. Kaya mga kapatid, wag nating isipin sayang kung ano man ang ginagawa nating mabuti. Sapagkat iyon pa rin ay babalik sa atin. Hindi man ito tanggapin, hindi man ito maunawaan ng ibang tao, nauunawaan ito at tatanggapin ito ng Diyos. Kaya't ang pusong matanggapin, ang pusong hindi nagsasawang gumawa ng mabuti, mag-alok ng awa at malasakit, ay pusong katulad ni Jesus Nazareno. Kaya't ipagdasal natin ng bawat isa na tayong lahat magkaroon ng isang pusong laging tumatanggap, isang pusong laging nag-aalok ng kabutihan ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, tayo'y kabahagi sa walang hanggang plano ng Diyos. Pinili ni Kristo ang bawat isa sa atin sa dahilang tanging siya lamang ang nakababatid. Itaas natin ang ating mga panalangin sa Diyos na siyang nangangalaga sa atin at ang ating tugon, mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng marami pang misyonero upang ipahayag ang kaligtasan ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga taong nalilito o kulang sa paggalang sa sarili, naway maunawaan ang plano ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Yaong mga tumatanggi sa mga tagapagdala ng mensahe ng Diyos at sa katotohanan ng kanilang taglay, naway makadama ng habag ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Yaong may malubhang karamdaman, naway tanggapin ng bukas loob ang sakramento ng pagpapagaling at pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga tapat na namayapa, naway makapiling ni Kristo sa huling hantungan ng kalwalatian ng kanyang paghahari. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ama ng aming Panginoong Jesucristo, inampon mo kami bilang iyong mga anak. Tulungan mo kaming pahalagaan ng maraming biyayang ito
habang itinataas namin sa iyo ang aming panalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Benito, tunghayan mo ang aming mga alay at pagkaloob mo, na matularan namin ang kanyang mga halimbawa sa pagdulog sa iyo upang kami pagindapating magkamit ng iyong mga kaloob na pagkakaisa at pagkakasundo sa paglilingkod namin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Pagsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang at pag-ibig tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. niling nami kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo sa amin lahat ngayon dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming mga kasalanan. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Kristo, ang nagsusugo sa atin, ang tinatanggap natin. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, aming hinihiling na maganap namin ang itinuturo ni San Benito para sa matapat na paglilingkod sa iyong gawain at sa pagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po rito ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang simbahan ng Quiapo ay isa sa unang mga tumutugon kapag may nasunugan, may nasalanta, at lagi tayong tumutulong buwan-buwan sa mga parokya at kumbento na may programa sa mga mahihirap. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Huwag tayong manghinayang gumawa ng mabuti. Si Jesus Nazareno ang nagsugo sa atin. Si Jesus Nazareno pa rin ang tinatanggap natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nilang mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at kabutihan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.